Kung usapang soft drinks, alam mo bang may panahon sa Pilipinas na hindi Coke ang hari, hindi rin Pepsi, kundi isang Pinoy brand. Ito ang Sarsi. Isama mo pa ang Pop Cola. At opo, muntik na nilang masapawan ng Coca-Cola matapos ang paghahari nila ng ilang dekada dito sa Pilipinas. So, anong nangyari? Bakit bigla na lang nawala na parang bula ang Sarsi at Pop Cola? Nalugi ba sila? Sobrang sikat nila nun. Tara, alamin natin. Tama ang sarap. Tamang presyo pa. 6 na piso lang. Sarsi? Sarsi! Feels good to make a change. To Sarsi. Regular? Ang Sarsi ay nagsimula pa noong 1900s at ang pangalan niya that time hindi pa Sarsi, kundi Sarsaparilla drink. Distinct ang lasa niya. May pagka-root beer tapos may herbal kick din. Hindi siya kagaya ng Coke. May sariling identity at lasa ang Sarsi. Fast forward to 1980s to 1990s, dito na nabuo ang Cosmos Bottling Corporation, isang Filipino-owned company na lumakas ng husto dito sa local market. At dito'y pinanganak ang isa pa nilang produkto, ang Pop Cola. Ito, sobrang sikat nito noon. Mas mura ito, mas accessible. Tapos ang target nila yung masa talaga. Noon, habang naglalaban ng Coke at Pepsi sa TV ads at celebrity endorsers, tahimik pero agresibong kumukuha ng market share ang Cosmos Bottling Corporation. Milyong-milyong Pilipino na ang umiinom noon ng Sarsi at Pop Cola. By the late 1990s, malaki na ang hawak na market share ng Cosmos. Sarsi was strong, Pop Cola was everywhere. Sa mga sari-sari store, sa probinsya, sa mga budget-conscious na pamilya, malakas ang benta nila. At dahil mas mababa ang presyo kaysa Coke, marami ang lumipat. Until Cosmos became the largest Filipino-owned soft drink bottler. At sa ilang lugar, naungusan pa nga nila ng distribution ang mga global giants. Imagine that, isang local company against one of the biggest beverage corporations in the world. At dahil nagiging threat na ang Pinoy company na ito, gumawa ng malaking desisyon ng Coca-Cola. Noong 2001, binili ng Coca-Cola ang Cosmos Bottling Corporation. Yes, hindi nila tinapatan, inacquire nila. Kasama sa deal ang pagbili ng Sarsi at Pop Cola. Now think strategically, no? Kung ikaw ang Coke, bakit mo hahayaang lumakas ang brand na kumakain ng market share mo? So anong nangyari pagkatapos? When Coca-Cola acquired Cosmos, naturally, priority pa rin ang flagship brand nila na Coke. At sa mundo ng negosyo, hindi lang lasa ang laban, distribution, marketing budget, shelf space at capital. At sa laban ng iyon, mas lumaki ang resources ng global giant. Shelf space went back to Coke products. Kumbaga may tinatawag na tayong business 101. If you can beat them, acquire them. Kaya naman yung Pop Cola, nawala na. Naging parte na lang siya ng 90s memories ng maraming Pilipino. Samantalang yung Sarsi naman, buhay pa rin siya under Coca-Cola Philippines. Pero mahina na ang distribution. Isa itong paalala na sa negosyo, hindi sapat ang pagiging sikat. Kailangan mo ng power para manatili. At minsan, ang pinakamalakas na kalaban mo ang bumibili sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.